Magsitayo. Tayo po ay dadako sa kabanal-banalang throne ng ating Panginoon. As we worship, as we sing, pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon sa hapong ito? Tanda ng ating papuri at pasalamat sa Kanya. Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, pagsamoy tingin mo, o buhay ko'y diningin sa'yo. Nalalaman mo o gawa ng kamay, natatanaw mo pagarian mo, buhay kong ito patawarin mo, kasalanan ko pagsamoy tingin mo, buhay ko'y hindi sa'yo. Pintig ng puso, pintig ng puso, nalalaman mo gawa ng kamay, natatanaw mo pagarian mo, buhay kong ito patawarin mo, kasalanan ko linisin mo, pusong isip ko upang maranasan yung pagarian mo, buhay kong ito patawarin mo, kasalanan ko linisin mo, puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian, pagarian mo, o buhay kong ito kasalanan ko linisin mo, puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian, o pagharian mo.
patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Karapat dapat siya sa ating pagsamba. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Palapak po natin ang ating mga kamay. Ikaw ang pasimula. Ikaw ang pasimula at wakas. Ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masabit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung katapatan. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu makapangyarihan. O dadakinain ka, iibigin ka, lahat ng pag-ibig ay ibibigay Sa Diyos na nagmahal. lahat ng katagumpayan at aming kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Minsan paawitin natin, ikaw ang pasimula at wakas. Oh, ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos. Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masabit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu kung makapangyarihan. Dadakinain ka, Ibigin na lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan. at aking kabiguan, Kabiguan. buong lakas Lakas. na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Oh. Sabi po sa awit, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon dahil siya ay makapangyarihan. Amen po ba? Ang lahat po ay kaya nang gawin, kaya karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalhatiin ka, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalhatiin ka. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat nuwalhatiin ka. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang
aking pagsamba. Oh, sa aking pagsamba. Oh, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat. Minsan pa, buong puso po nating awitin. Karapat-dapat, karapat-dapat. Kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin ka. Jesus, karapat-dapat. Hallelujah! Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tunay nga na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay dahil Siya ang pasimula at Siya ang wakas. Kung kaya't nais ng Panginoon na gamitin natin ang buhay natin. Alam niyo po, sa panahon ngayon, sobrang busy na ng mga tao. At lagi ko itong sinasabi, every time na I lead the worship, na sobrang nabibisi na ang mga tao sa maraming bagay. At nakakalimutan na nila ang Diyos sa kanilang buhay. Nakakalimutan na nilang magpasalamat. Yung simpleng pagising pa lang natin sa umaga, ito ay isang pagpapala na. Amen ba? Amen po ba? Yung simpleng magkaroon tayo ng pagkain sa harapan o sa hapag natin ay pagpapala na mula sa Panginoon. Kaya marapat lang na ibalik natin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa Kanya, ang lahat ng lakas, ang lahat ng pag-ibig. Ang tanging maya-alay lang natin ang ating buhay, ang ating lakas para sa Kanya. Kaya sa hapong ito, ibigay po natin ang papuri na nararapat para sa ating Panginoon. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, kung mayroon lamang, kung mayroon lamang Sanlibong hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nang
na pagsinta iyong dinggin. Kalakip ng awiting gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. kalakip ng awit. Suling pagkakataon gaya ng dagat o gaya ng dagat na Hindi napapagat sa pag-alon. puso ko ay sa'yo nagmamahal. Habang panahon, Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Kalakip ng puso ko'y sa'yo. Ang 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 puso ko'y sa'yo. Buong puso. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Walang hanggan. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. And ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng papuri at pagdakila. Basa ng ating salita o salita ng Diyos na makikita po sa aklat ng Marcos chapter 4 verses 35 hanggang 41. Marcos chapter 4 verses 35 to 36. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo,
kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Maiba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari na pong makaupo ang lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong hapon ay Peace Be Still. O sa Tagalog po, ang ibig sabihin po nito ay pumayapa ka at ikay manatili. Ito pong aking title ay kinuha ko po sa Marcos chapter 4 verse 39, sa English version po, sa ESV. "And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, 'Peace, be still.' And the wind ceased and there was a great calm." Sino po sa atin dito ang nakaranas na ng hagupit ng isang bagyo? Lahat po ba tayo ay nakaranas ng bagyuhin? Amen po ba? Purihin po ang Diyos kasi ngayon, February, no? Hindi pa panahon ng bagyo. Kaya hindi pa natin 'to nararanasan ngayong buwang ito, no? Marahil po marami o halos lahat na tayo ay nakaranas ng bagyo. Ano po ba ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa gitna ng bagyo? Masaya po ba o nakakatakot? O sino dito estudyante? Naranasan ng maabutan ng malakas na ulan sa school. Ayan. So halos lahat tayo, no? Hindi lang estudyante, naranasan ng maabutan ng malakas na ulan. Ang atin pong nabasang mga talata sa Biblia ay patungkol din sa karanasan ng mga disipulo o alagad ni Jesus sa isang malakas na bagyo. Hindi lamang po ito bagyo na narasan nila sa lupa, kundi isa itong bagyo habang sila ay nasa gitna ng dagat. Kayo naman po, naranasan nyo na rin ba na mabagyo sa gitna ng dagat? Iba ang feeling pag ikaw ay binagyo sa dagat at binagyo ka dito sa lupa. Alin ang mas nakakatakot? Ang makaranas ng bagyo sa gitna ng dagat, di ba? Bukod sa malakas na ulan, iisipin mo pa yung lakas ng alon at ang posibilidad na ikaw ay malunod o lumubog ang sinasakyan yung bangka. Halimbawa, tayo ay nandoon sa sitwasyon ng mga alagad ni Jesus o ng mga disipulo ni Jesus. Isipin po natin ng ilang segundo, no? Tayo nandoon sa posisyon na yon. Ano kaya yung mararamdaman natin? Sa sobrang lakas, nayanig ang kanilang bangka at malapit na itong lumubog. Sapagkat halos mapuno ito ng tubig. Katulad ng mga disipulo ni Jesus, tayo rin ay nakakaranas ng bagyo. Hindi lang yung physical na bagyo na nakita natin, no? Kundi maging yung bagyo sa ating mga buhay. Ito yung mga problema, ito yung mga pagsubok, ito yung mga pinagdaraanan natin sa araw-araw ng ating mga buhay. Sino po ba dito walang problema? Kung wala po kayong problema, lalapit po ako sa inyo mamaya, tatanungin ko po kayo, paano po ba maging kayo? How to be you po. Wala kang problema, no? Pero lahat po tayo ay mayroong problema.
Ang katotohanan po niyan, lahat tayo ay dumaraan o dumaan na sa isang bagyo. At meron po tayong mga katotohanan na matututunan sa isang bagyo. Base po sa ating binasa. Ano po yung una na yun? Ang sabi po, storms hit everyone. Believer man yan o unbeliever. Ang bagyo ay tinatamaan ng lahat. Yan man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Gaya nga ng sinabi natin kanino o nabasa natin kanina, lahat tayo ay nakakaranas ng bagyo. Ang mga bagyo ay maaaring tumama o mangyari sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi. Sabi nga po sa Marcos chapter 4 verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Kung papansinin natin dito, may mga bangka. Merong bangka kung saan nakasakay si Jesus at ang mga alagad. Ito po yung mga mananampalataya. At merong pang ibang mga bangka na nakasabay sa kanila. Hindi ito mga mananampalataya o mga sumusunod kay Jesus. Parehas ba silang nakaranas ng bagyo? Pag binasa natin, parehas. Maging ang mga nasa ibang bangka na hindi kasama ni Jesus, parehas ang kanilang naranasan. Ano po yung una? Storms hit everyone. Believers and unbelievers. Ikalawa po, storms hit suddenly and without warning. Pero mapalad tayo ngayon, no? Kasi ang bagyo natin, nalalaman natin, no, sa Pag-asa. Pero nung panahon nila, hindi nila alam. Lalo na sa dagat. Mas mabilis ang bagyo sa dagat. Kasi kadalasan ang mata ng bagyo nasaan? Nasa karagatan. Sila ay naglalayag ng panahon nila na yon. Hindi nila alam na may darating na bagyo. Bagaman minsan din po, pino-forecast na ng Pag-asa na may darating na bagyo, pero hindi pa rin natin maiiwasan yung epekto nito, lalo na kung ito ay sobrang lakas. Ang mga bagyo sa ating buhay ay madalas bigla na lamang dumarating at walang babala. Sabi sa Marcos chapter 4 verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Muli, isipin natin, imaginein natin, tayo ang nandoon sa sitwasyon ng mga alagad. Tayo ay nasa bangka at napakalakas ng bagyo't ulan. May kasama pang hangin at malakas na alon. Ano kaya ang una nating magiging reaksyon? Kalma lang ba tayo? Relax lang ba tayo? Anong mararamdaman natin? Siyempre, magpapanik tayo. Matatakot tayo. Madalas nagpapanik tayo kaagad at hindi alam ang ating gagawin. Nagkakaroon tayo ng takot at pag-aalala sa ating mga puso. At yung kapayapaan ay nawawala. Gaya na lamang ng mga disipulo. Ang mga disipulo ay katulad din nating tao. Meron silang puso't damdamin. Kapag tayo ay nasa gitna ng isang malakas na bagyo o sabihin nating matinding pagsubok o problema, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Pakitanong mo nga sa katabi mo, kapag may problema ka, paano ka nagkakaroon ng kapayapaan? Paano kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan? At meron po akong 3 bagay na naisibahagi sa atin patungkol dito. Why should we be at peace? Bakit ba tayo dapat maging mapayapa o magkaroon po ng tinatawag na kapayapaan? Una po, dapat po nating malaman na si Jesus ay Panginoon ng lahat. O Jesus is Lord over all. Ano pong ibig sabihin na si Jesus ay Panginoon ng lahat? Una, ang ibig sabihin po nito, si Jesus
ang may hawak o ang may kontrol ng lahat ng bagay sa ating buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Na si Jesus ang may kontrol ng lahat sa ating buhay? Ay, di kayo naniniwala. So, naniniwala po ba kayo doon? Ay, amen. So, pag sinabi natin Jesus is Lord over all, Jesus is in control. Siya ang may control. Ang sabi po sa Marcos chapter 4 verse 35, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Sa verse na ito, sino ang nag-utos? Si Jesus, di ba? It was Jesus who led the disciples into the storm. Si Jesus ang nag-utos. Si Jesus ang nag-utos na ang mga disipulo ay tumawid sa kabilang ibayo. Sa tingin po ninyo, hindi ba alam ni Jesus na may darating na bagyo? Sa tingin niyo po, sabi natin, Jesus is Lord over all. Sa tingin niyo po ba, alam ni Jesus? Alam kaya ni Jesus na may darating na bagyo? Alam ni Jesus na may darating na bagyo. Alam ni Jesus na aabutin sila ng malakas na bagyo habang sila ay nasa dagat. Bagaman alam ito ni Jesus, niloob pa rin niya na sila ay magpatuloy. Dahil merong nais ituro si Jesus sa kanila. At mamaya malalaman natin kung ano yung nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tandaan natin, sa pagdaan natin sa isang malakas na bagyo, mahalaga na kilala natin ng Diyos sa ating buhay. Sino ditong may kaibigan? Ayan, lahat tayo may kaibigan, di ba? Pag tayo ay may kaibigan, yung kaibigan mo na yung sasamahan mo dahil kilala mo siya. Hindi ka sasama sa estranghero o hindi mo kilala. Kadalasan tayo ay sumasama sa kilala natin. Amen po ba? Especially ngayon, nauso na yung scam. Diba? At hindi na ganun kadaling magtiwala. At sa atin po, bilang mga naniniwala kay Jesus, upang lalo po tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Kanya, dapat kilalanin natin sino ba si Jesus? Sino ba ang Diyos? Ano bang mga katangian meron ng Diyos? We should know that God is, yung tatlong O. Ano yung unang O? God is omniscient. Ano ibig sabihin ng omniscient? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit yung pinakasekreto mo, alam ng Diyos. Yung ginagawa mo sa dilim, alam ng Diyos. Yung nararamdaman mo ngayon, alam ng Diyos. Yung nasa isip mo ngayon, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung nasa puso mo. Yung kaliit-liitang detalye ng buhay mo, alam ng Diyos. Ayun yung ibig sabihin ng omniscient. Wala tayong bagay na maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano po yung ikalawa? God is omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nasa lahat siya ng lugar. Kahit, sabi nga ni Haring David, kahit pa doon sa daigdig ng mga patay, nandoon ang Diyos. Alam niya kung nasaan ka. Magtago ka man, saan ka man pumunta. Magtago ka man sa saya ng nanay mo. Magtago ka man sa isla na walang nakakaalam. Ang Diyos, alam niya yun. Magtago ka man sa pinagkakautangan mo. Alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang Diyos din ay nasa lahat ng dako. At yung ikatlo po ay omnipotent. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya lang alam ang lahat ng bagay, hindi lang siya nasa lahat ng dako, kundi siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya, pero ayon sa kanyang kalooban. At wala pong bagay na imposible sa ating Diyos kung tayo ay maniniwala. Ang sabi po sa
John 17 verse 3. So ginamit ko po dito ay English version. Sabi po dito, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay kilalanin siya, kung sino siya bilang Diyos at sino siya sa ating mga buhay. Yung salita pong no, dyan sa verse na yan, yung salitang no po dyan, sa Grego o salitang Grego, ang ibig sabihin po niyan ay ginosko. Ano po yung ibig sabihin ng ginosko? Yung ginosko po, ang ibig sabihin nito ay yung malalim na relasyon. Yung malalim na pagkakakilala. Hindi lang bilang magkaibigan, hindi lang bilang magkapatid. Ang nilalarawan niya itong ginosko, yung pagkakaalam, yung pagkakakilala ng mag-asawa sa isa't isa. Kung paanong alam ng asawa ang kahinaan ng kanyang asawang babae o lalaki, kung ano yung mga lakas niya, kung ano yung nakikita niya sa kanya tuwing kasama siya. Yun po yung ibig sabihin ng ginosko. Yung relasyon ng mag-asawa. Di ba po, sabi nga po natin, ang isang tao makikilala mo lang yan kapag nakasama na sa bahay. Lahat ng pangit sa kanya, lahat ng maganda sa kanya, yung paghilik niya ng malakas, yung paglakas niyang kumain. Diba po? Malalaman natin yun eh. Ganun yung gusto ng Diyos. Makilala natin kung sino siya sa ating mga buhay at magkaroon tayo sa kanya ng malalim na relasyon, ng matibay na relasyon. Knowing who Jesus is gives us peace and comfort. Kapag kilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan. Mapapanatag ang ating mga puso. Mapapanatag ang ating isipan. Ngayon po, bakit po kayo umupo sa upuan na yan? Dahil naniniwala kayo na kaya kayo niyan at hindi yan mababali o hindi kayo mahuhulog sa upuan na yan. You are at peace na pag umupo ka dyan, makakaya ka ng upuan na yan. At yung pagkakilala natin sa Diyos, higit pa doon. Higit pa po doon yung kapayapaan at kapanatagan na ibibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Ikalawang ibig sabihin po ng Jesus is Lord over all ay Jesus is the Lord of the unseen, of the seen and the unseen. Si Jesus ay Panginoon ng mga nakikita at hindi nakikita. Anong ibig sabihin nun? Sa Marcos chapter 4 verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sa verse 41, nais ipakita ni Jesus ang sarili niya. Kung sino ba siya talaga. Dahil nung panong ito, nais nang ipaalam sa mga alagad, sino ba siya bilang kanyang Panginoon? O sino ba siya bilang kanilang Panginoon? Na hindi lamang siya ordinaryong guro o propeta, kundi siya mismo ang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ay may kapangyarihan kahit sa kalikasan, sa bagyo, sa hangin at sa lawa. Maging ang mga ito ay kontrolado niya. Yung mga bagay na nakita, yung bagyo, yung hangin, si Jesus ay may control dito. Siya ang Diyos dito. Alam nyo ba, ayon sa mga Bible scholar, kaya nais ni Jesus na tumawid sa kabilang ibayo, kasi pag binasa natin yan, yung kasunod niya na kwento, ay merong isang lalaki na sinapian ng masamang spirito. Ang purpose doon, kaya nais ni Jesus na tumawid doon ay upang iligtas, upang pagalingin, upang palayain yung lalaki na yon o yung Gerasenong sinasapian ng masamang spirito na mababasa po natin sa Marcos chapter 5 verses 7 to 8. Sabi po dito, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus masamang spirito,
lumabas ka sa taong ito. At nung pagkatawid po nila dun sa ibayo, itong lalaki na na sinasapi ng masamang spirito, ay gumaling. Ito ay napalaya. Ito po ay nagkaroon ng kaligtasan, no? At siya ay nakakilala po sa ating Panginoong Jesus. Tignan po natin, no? Sa Marcos chapter 5 at Marcos chapter 4, so meron pong chart dito. Sa Marcos chapter 4, ito po yung mga bagay na nakikita na kontrolado ni Jesus. Ano yun? Yung kalikasan, yung bagyo, hangin, at alon. Doon naman sa susunod na verse o chapter, sa Marcos chapter 5, verses 1 to 20, ito naman yung pagpapagaling sa sinapian ng masamang espiritu. At ito yung hindi nakikita. Nakikita ba natin yung mga evil spirits o yung masamang spirito? Hindi. Pero si Jesus, siya ay may control maging sa mga yun. Kaya sabi nga dito, di ba? Pag binalikan natin ang verse, kilala ng masamang spirito si Jesus. Anong sabi ng masamang spirito kay Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos. Buti pa yung evil spirit, no? Yung masamang spirito, kilala si Jesus. Tayo kaya, kilala ba natin si Jesus? Sino si Jesus? Even yung masamang spirito, kilala si Jesus. At sila ay takot sa Kanya. Ang problema nga lang, hindi sila marunong sumunod sa Diyos. Takot lang sila. Pero hindi sila marunong sumunod sa Diyos. Pagkatapos, ipinakita ni Jesus na siya ay may kontrol sa kalikasan, nais din niyang ipaalam sa mga alagad na siya ang may kapangyarihan sa mga hindi natin nakikita gaya ng mga nasa kadiliman, ang mga masamang spirito. So ayon sa ating binasa, kahit masamang spirito, kilala kung sino si Jesus at nagmamakaawa pa. Sabi dito po sa Marcos chapter 5 verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masamang spirito. Hindi lang pala isa. So marami po yung masamang spirito na yon. Ang tawag doon legion. No, marami sila, no, libo sila. Libo yung mga masamang spirito na nandoon sa lalaki. So hinihikayat ko po kayo na pag-uwi ninyo sa inyong mga bahay, basahin po natin yung Marcos chapter 4 at Marcos chapter 5 upang lalo po nating makilala si Jesus. Biruin po ninyo, no, yung masamang spirito, nagmaakaawa siya kay Jesus. Bakit? Kasi alam niya na si Jesus ay Diyos at anumang naisin ni Jesus, kaya niyang gawin sa masamang spirito. No? Pero yung pagkakataong ngayon, hindi niya pa hinatulan yung masamang spirito, kundi pinasapi niya doon sa 2,000 baboy. Yan. Na nahulog doon sa bangin. So basahin po natin para lalo po nating maunawaan yung istorya. Aminin po natin, madalas tayong mga tao ay makakalimutin. Naaalala lamang natin ang Diyos kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Madalas tayo pag may pagsubok, ang ginagawa natin, Jesus, tulungan mo po ako. Jesus, tulungan niyo po ako. No? Kaya, praise the Lord, praise the Lord. Pero pag wala nang pagsubok at guminhawa na ulit yung pakiramdam mo, ano nang gagawin natin? Ito yung madalas sinasabi ni Pastor Lito erase the Lord. O kaya naman baliktad. Pag may pagpapala, praise the Lord. Pero pag puro pagsubok na, erase the Lord. Kaya nga po, ang mga bagyo ay nagpapakilala kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Storms reveal who Jesus is. Ayan. Ang mga bagyo ay pinapakilala, sino ba si Jesus sa ating mga buhay? Balikan nga po natin ang unang dahilan kung bakit dapat manatili tayong payapa sa gitna po ng mga pagsubok. Una po, Jesus is Lord over all. He is in control and He is the Lord of the seen and the unseen. Ikalawa po, hindi lang siya Diyos, hindi lang siya Panginoon, kundi itong Panginoon na to na alam lahat ng bagay, makapangyarihan, Diyos na nasa lahat ng dako, mahal niya rin tayo. At ito yung matamis na katotohanan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni
Jesus. Ang sabi po sa Marcos chapter 4 verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Bagaman niloob ng Diyos na makaranas ng bagyo ang mga alagad, hindi ba't si Jesus din ay kasama nilang naranasan ng bagyo? Kasama po ba ng mga alagad si Jesus dun sa bangka? Si Jesus din po ba ay naranasan ng bagyo? Jesus also experienced the storms. Naranasan din ni Jesus ang malakas na bagyo na naranasan ng mga alagad dahil nandoon mismo si Jesus sa bangka kasama nila. Sa katotohanan po niyan, bago pa man natin maranasan ang mga pagsubok o yung mga tukso sa ating buhay, si Jesus ay una nang naranasan ang lahat ng ito. Kaya alam niya ang ating nararamdaman kapag tayo ay dumaraan sa mga bagyo sa ating buhay. Sabi nga po sa Hebreo chapter 4 verse 15, ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Sige po, meron po tayong Bible quiz ngayon. Sino po ditong nakakaalam ng pinakamaiksing verse sa Bible? Anong pong verse? O ano po yung nakalagay sa verse na yon? Jesus, ayan, very good po, no? O sa Tagalog po ay, tumangis si Jesus. Ilang salita lang po yan? 3. Sa English, 2 lang, no? Napakaiksi na verse o napakakonting salita, pero napakalaman po ng ibig sabihin yan. Ano pong ibig sabihin yan? Etong 3 salita ay nagpapakita kung gaano nagmamalasakit si Jesus sa atin, lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Alam niyo ba, pag si Jesus, o kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, si Jesus din ay nagdadalamhati, napipighati. Lalo na kapag itong pagsubok na ito ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa ibang bagay o sa mga bagay na ginawa sa ating masama. Nalulungkot din ng Diyos, napipighati siya. Gusto niyo bang malaman kung bakit tumangis si Jesus sa verse na to? Gusto niyo po bang malaman? Amen. Sige po, pag-uwi po natin sa bahay, basahin po natin yung buong chapter ng John 11 o ng 1:11. Kasi po napakahaba po niyan eh. Kung babasahin po natin ngayon, no? Assignment po natin yan. Babasahin po ninyo yan pag-uwi. So, si Jesus po ay umiyak at napakaganda po ng dahilan kung bakit po umiyak si Jesus. Pero balik po tayo doon sa Marcos chapter 4. Si Jesus hindi lamang naranasan ng malakas na bagyo, kundi siya rin ay mismong kasama natin sa gitna ng malakas na bagyo. Jesus is always with us in the storms. Kailanman di tayo iniwan ng Diyos. Sino dito nakakaalala nung kwento doon sa footprints in the sand? Naalala niyo po ba yung kwento doon? Yung mga yapak sa buhangin? Di niyo po naalala? Meron po kasi isang mananampalataya. Dumaan siya sa pagsubok. Ngayon po, nagtatampo siya sa Panginoon dahil pakiramdam niya, hindi siya sinamahan ng Diyos. No? Pero, nagulat siya, pagtingin niya po dun sa buhangin, no? Nakita niya, isang pares lang ng nung paa. Akala niya mag-isa lang siya na dumaan doon sa pagsubok. Di niya pala alam, ang Diyos ay binuhat siya doon sa gitna ng pagsubok. So, hindi siya mag-isa. Buhat-buhat siya ng Diyos habang siya ay nandoon sa pagsubok. At yung mga paa na nakita niya doon sa buhangin ay ang paa ng Diyos at hindi niya paa. Sabi po sa Marcos chapter 4 verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi,
Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Alam niyo po ba na sa buong gospel o doon sa Matthew, Mark, Luke at John, yung apat na patungkol kay Jesus, sa mga ginawa ni Jesus na aklat, ito lang yung kwento na nabanggit na si Jesus ay natutulog. At sa lahat pa naman ng panahon, kung bakit matutulog pa si Jesus, kailan pa? Kung kailan merong bagyo. Bakit kaya natutulog si Jesus sa panahon pa na nasa panganib ang mga alagad? Makikita natin sa pangyayaring ito, bukod na si Jesus ay 100% Diyos, siya rin ay 100% tao. Tandaan natin, si Jesus ay 100% Diyos, pero siya rin po ay 100% tao. Ang tao po ba napapagod? Ang tao po ba nangihina? No? Kung babalikan po natin yung mga nakaraang verse, bago po itong Marcos 4, si Jesus po ay nangaral ng salita ng Diyos maghapon. Ang nangyari po ito, gabi na. Kung mababasa po natin, no? Kaya si Jesus, yung katawang lupa niya o yung katawang tao niya ay pagod na. Ibig sabihin, humanap siya ng pagkakataon na habang sila ay nasa bangka upang makatulog. Kaso ang problema, may dumating na bagyo. Ibig sabihin, dahil si Jesus ay nakaramdam din ng pagod at kailangan rin niya ng pahinga, alam niya bilang tao ano yung pakiramdam natin. Amen po ba? Dahil si Jesus, alam niya yung kapaguran natin dahil siya mismo tao naramdaman yung pagod. Alam din ni Jesus yung ating mga nararamdaman, yung ating mga kahinaan dahil siya mismo ang naranasan ito. Gayunpaman, bagaman alam ng mga alagad na kasama nila si Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas, nangapangunahan pa rin sila ng takot. Biruin nyo, kasama nila si Jesus. Pero natakot pa rin sila, nagpanik pa rin sila. Napangunahan sila ng takot at kawalan ng pananampalataya. Tingnan po natin sa verse 38. Ano pong sabi nila po dyan? Yung sa kaninang slide, sabi po doon, di ba? Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Madalas ganito po tayong mga tao, no? O tayong mga Kristiyano. Akala natin, kapag niloloob ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok o mga problema sa buhay, hindi na tayo mahal ng Diyos. Amen po ba? Iniisip natin, baliwala naman ako sa Diyos eh. Hindi naman ako mahal ng Diyos eh. Wala naman siyang pakialam sa akin. Di ba? Kapag nagiging pangit yung mga nangyayari sa ating buhay, iniisip natin, baliwala lang tayo sa Diyos. Wala naman siyang pakialam. Diba? Ganun yung nangyayari. Pero hindi ganito ang pagtingin ni Jesus sa atin, no? Hindi ganito tayo tinitignan ng Diyos. So, sino po dito ang nakapanood na ng palabas na God's Not Dead 2? Meron na po bang nakapanood nun? Panood yun na po ba yan? So, meron po dito sa senaryo na ito kung saan yung bidang babae, ang pangalan niya ay si Grace Wesley at ang tatay niya ay si Walter Wesley. Si Grace Wesley po ay isang professor sa isang university, no? Pero sa university na yon, hindi pwedeng banggitin o magkwento ka patungkol kay Jesus. At isa siyang history teacher. At minsan sa klase niya, nabanggit niya yung patungkol kay Jesus kasi nga history teacher siya eh. Dahil si Jesus ay part ng history. Kaso ginawan siya ng masamang ibig sabihin dun sa kanyang ginawa. Kaya si Grace Wesley ay kinasuhan ng paaralan. So ganun katindi doon sa universidad na yun. No? At totoong nangyayari yon sa ibang mga bansa. Hindi mo pwedeng banggitin ang patungkol kay Jesus. At mapalad tayo sa Pilipinas, malaya nating naipapahayag sino si Jesus. Ang sabi ni Grace Wesley, nung nasa pagsubok siya, sabi niya, recently, when I've been praying,
nung ako ay nananalangin, it's like Jesus isn't letting me feel His presence. Bakit parang hindi ko maramdaman yung presensya ng Diyos? I can almost reach out and touch Him nung wala pa siya sa pagsubok, nung masaya pa siya. But right now, it's like He's a million miles away. Yun yung sabi ni Grace Wesley sa tatay niya. Sabi ni Walter Wesley na tatay niya, "Honey, you of all people should realize," kasi si Grace Wesley ay teacher no? So nagbigay siya ng example bilang ding sa isang guro. When you're going through something really hard, ano pong ginagawa ng teacher pag may test? Tinuturuan po ba kayo? Maingay po ba? Di ba tahimik lang si teacher? Sabi niya, the teacher is always quiet during the test. Si Jesus, quiet lang din siya during the test nung nasa bangka sila dahil merong bagay na nais ituro si Jesus. At ito po yung original na sinabi niya po doon sa movie. At meron po akong nabasang isang reflection patungkol po dito sa sinabi ni Walter Wesley sa kanyang anak. Sabi niya po dito, if you're going through the storms of life, you may think that God is silent o natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay natutulog, wala siyang pakialam sa akin. The teacher is silent during the test. He is monitoring your classroom of life, not taking His hand from you. He is guiding you with His almighty providence so that when the test is over, you will have gained spiritual knowledge and maturity for your divine purpose. Tandaan natin, si Jesus baliktad siya. Exam muna bago lesson. Ganun si Jesus. Hindi katulad sa atin, lesson muna bago exam. Si Jesus often gives the test first before the lesson. Mas matututo tayo pag naranasan muna natin yung sitwasyon, di ba? Sa tuwing tayo ay nakakaranas ng pagsubok o kahit pagkakamali, uulitin ba natin yung pagkakamali na yon? Hindi na. O pag nakaranas tayo ng pagsubok na to, sa susunod, alam na natin yung gagawin kasi naranasan na natin. At ganito rin yung nais ng Diyos ituro sa mga alagad. Sa panahon na binabayo ng malakas na bagyo ang mga alagad, ipinakita rin sa kanila ni Jesus kung anong klaseng pananampalataya mayroon sila. Kanina, storms reveal who Jesus is. Pinakita ng bagyo kung sino si Jesus. Sa pagkakataong ito, storms reveal who we really are. Storms reveal who we really are. Ni-reveal ng Diyos, sino ba tayo tuwing may pagsubok? Tingnan po natin sa Marcos chapter 4 verse 40. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Anong klaseng pananampalataya meron ang mga alagad nung panahong ito? Sabihin yung pananampalataya nila ay hindi pa matibay. Ang pananampalataya nila ay hindi pa malalim. Hindi pa matatag sa Panginoon. Sabi nga po dito ni C.S. Lewis, kilala niyo po ba si C.S. Lewis? Siya po yung nagsulat ng aklat o yung may-ari ng librong Chronicles of Narnia. Siya po ang author nun. Si C.S. Lewis po ay dating hindi naniniwala sa Diyos, pero nung siya ay nakakilala sa Diyos, sinulat niya po itong aklat na to. Sabi niya po dito, God has not been trying an experiment on my faith or love in order to find out their quality. Nung una pa lang, alam na ng Diyos ang kalidad ng iyong pananampalataya. Ang tanong, ikaw, kilala mo ba? O alam mo ba kung anong pananampalataya meron ka sa Diyos? Anong uri ng pananampalataya meron ka sa Diyos? Sabi ni C.S. Lewis, it was I who didn't. Ako ang hindi nakakaalam kung anong klaseng pananampalataya meron ako sa Panginoon. Hindi sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya o pag-ibig sa Kanya ng walang sapat na dahilan. Sapagkat alam na niya ang lahat sa atin. Ngunit tayo, alam ba natin kung anong kalidad ng pananampalataya o pag-ibig mayroon tayo sa Kanya?
Tandaan po natin, hindi nangako si Jesus sa atin ng buhay na walang problema. Pinangakuan ba tayo ng Diyos ng buhay na walang problema? Hindi. Ngunit ang ipinangako niya sa atin ay katatagan at kalakasan habang tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. Jesus did not promise a storm-free life, but instead a storm-proof life. Sabi po sa Juan chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapagyataan sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi nangako ang Diyos ng buhay na walang pagsubok. Kundi ang sabi niya, magdaranas tayo ng kapighatian. Ngunit ano yung magandang balita na sinabi ni Jesus? Tibayan natin ang ating loob sapagkat napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. At sinasabi po ng Juan sa 1 John chapter 5, sabi po doon na ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay napagtatagumpayan ang sanlibutan. Maaari po bang i-flash sa screen? Ayan po. Sabi po dito, sige po, dinan ko po dito sa ano. Sa unang 1, okay. Ayan. Salamat Kuya Ja. 1 chapter 5, verse 4, sabi po dito, sapagkat napagtatagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung meron tayong pananampalataya na si Jesus ay kasama natin, tiyak tayo ay magtatagumpay sa ating mga pinagdaraan ng bagyo o pagsubok sa buhay. Ano nga ulit po yung dalawang dahilan kung bakit po tayo dapat manatiling payapa pag may pagsubok? Ano po yung una? Jesus is the Lord over all. At pangalawa po, Jesus loves us. Ikatlo po at panghuli, Jesus will lead us safely. Tiyak na iingatan tayo ni Jesus na makarating nagligtas sa ating patutunguhan. Sabi po dito, sa Marcos chapter 4 verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ngunit sa kabila na sila ay binabayo ng malakas na bagyo, si Jesus ay nanatiling kalmado. Si Jesus chill lang. Hindi siya nagpanik. Hindi man lang siya nabigla o nag-alala nang ginising siya ng mga alagad. Bagkos tumayo siya ng may kapangyarihan, inutusan niyang tumigil ang hangin at ang lawa at ito ay naging payapa. Makasuyo nga po ako dun sa picture. Ayan. O si Jesus, pagbangon niya, tayo siya agad ng may kapangyarihan. Anong ginawa niya? Sabi niya doon sa hangin, tigil. Sabi niya po doon sa lawa, tumahimik ka. Sa kanyang salita, sa pagkakasabi niya, ito ay pumayapa. At pinayapa nga ni Jesus ang hangin at lawa. Ibig sabihin, ano man yung pagsubok na pinagdaraanan natin, kung tayo ay mananampalataya at mananalangin sa ating Panginoon Yesus, hindi niya aalisin agad eh. Ngunit, ayon sa kanyang kalooban, tutulungan ka niya na ito ay malagpasan. No? Ang papayapain niya, hindi yung mga pagsubok, kundi ikaw. Ikaw yung papayapain, ikaw yung sabihin niyang tigil, manahimik ka. No? At magtiwala ka sa akin. No? Kasi madalas yung bagyo, wala sa labas eh. Nandito sa atin eh. Kung paano tayo mag-respond, no? Kung paano tayo tumugon dun sa pagsubok. At sabi rin po dito sa Marcos chapter 4 verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakarating po ba ng ligtas ang mga alagad sa kabilang ibayo? Sa tingin niyo po.
Opo, kasi nabanggit ko nga kanina, di ba? Kasi meron pa silang susunod na mission. May susunod na mission kasi magpapagaling naman dun si Jesus. Sila ay nakarating ng ligtas sa kabilang ibayo. Sabi po sa Marcos chapter 5 verse 1, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Katulad po ng kwentong ito, nais ng Diyos na ipaalala sa atin, anuman ang dumating sa buhay natin, basta kasama natin si Jesus at hawak niya tayo sa kanyang mga kamay, tiyak na hindi tayo mapapahamak. Sabi po sa Juan chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang kondisyon, nasa kamay ka ba ng Diyos? O patuloy mong inaalis yung sarili mo sa kamay ng Diyos? Kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hindi ka niya bibitawan. Pero kung ikaw ay wala pa rin sa kamay ng Diyos, hindi kahit kita, mag-decide ka ngayon. Ano ang nais mo? May pagsubok na kasama ang Diyos o may pagsubok na hindi kasama ang Diyos? Ano nga po ba ulit yung tatlong bagay o yung tatlong dahilan kung bakit dapat tayong matatiling payapa kapag tayo ay nasa gitna ng bagyo? Ano po yung una? Jesus is the Lord over all. Pangalawa po, Jesus loves us. At number 3 po, Jesus will lead us safely. At sa akin pong pagtatapos, nais ko pong basahin natin itong Psalm 46 verse 10. So yung ginamit ko rin po ay English. Sabi po dito, be still and know that I am God. Pumayapa ka at kilalanin mo na ako ang Diyos ng iyong buhay. Lagi po nating alalahanin sa ating buhay, anumang unos o bagyo ang dumating sa atin, si Jesus ay may kapangyarihang patigilin ito. Kilalanin lamang natin siya kung sino siya bilang Diyos at manatili lamang tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Panghawakan natin ang mga salita ni Jesus. Pakisabi mo nga sa katabi mo, peace, be still. Hindi po peace, be video. Peace, be still. Pumayapa ka at magtiwala ka sa ating Panginoong Yesus. Hinahangad ko pong tumayo ang lahat at patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon, sa Kanya pong kadakilaan, sa Kanya pong kabutihan sa ating mga buhay. Hayaan po natin sa oras na ito habang tumutugtog po ang mga instrumento, hayaan natin ang salita ng Diyos ay patuloy po na tumimo sa ating mga puso at alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon. Ito, patuloy po natin gawing panalangin ang awit na ito. Within your mighty hand. Minsan pa po na awitin, hide me now. Hide me now. Under
know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the stars. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roar, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the stars. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. Let the people sing when the oceans rise. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Yes, Lord. Sa oras na ito, patuloy tayo sa pagsamba sa Panginoon at patuloy natin siyang sambahin kung sino siya bilang Diyos. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
po nating awitin. At sa oras na ito, patuloy po nating ilagay sa ating puso, sino ba tong Diyos na sinasamba ko? Sino ba tong Diyos na tumawag sa akin? Ang Diyos na naligtas sa akin. Ang ngalan mo itataas. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka.
Di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige po, patuloy po natin nasambahin, palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Salamat po, Panginoong Jesus! Salamat po na Ikaw ay Diyos! Salamat po, Ikaw ay makapangyarihan! Salamat po, Ikaw ay Panginoon! Panginoon ng lahat, ng mga nakikita, ng mga hindi nakikita. Panginoon ka ng lahat ng bagay. Panginoon ka ng lahat ng tao. Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat sa amin. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat, Panginoong Yesus. Dalangin namin sa aming mga buhay. Ilagay niyo po sa aming mga puso at isipan na ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na nagligtas sa amin, ay ang Diyos din na nagmamahal sa amin. Ang Diyos na dadalhin kami sa katagumpayan at hindi sa kapahamakan. Ang Diyos na magdadala sa amin sa kabutihan at hindi sa kasawian. Nawa po sa umagang ito, sa mga lalaki at babae na nakapakinig ng iyong salita, ito ay itimom po sa puso po ng bawat isa at pakatandaan namin ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, Ama. Sino man sa oras na ito ang dumadaan sa pagsubok, sino man sa oras na ito ang may bigat o may kabigatang dinadala, hayaan mong isuko mo yan lahat sa ating Panginoong Jesus. Ilapit mo ito sa Kanya at siya ay Diyos na nakikinig. Siya ay Diyos na nakakaalam. Siya ay Diyos na nakakaunawa ng iyong nararanasan at iyong nararamdaman. Sige, sa oras na ito, pansandali tayong tumahimik at patuloy na kausapin natin ang Diyos. At hayaan natin ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang Espiritu ang magbigay sa ating kapayapaan. Ano man sa oras na ito ang dala-dala mo, ano man sa oras na ito ang nararamdaman mo, kung meron kang mga pagsubok o mga dalahin na nahihirapan ka o ikaw ay nabibigat ang lubha, ang sabi ng salita niya, magaan ang Kanyang pamatok. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung ikaw ay napapagod na sa iyong buhay,
Kung ikaw ay sugsunang sumuko sa iyong mga nararanasan, alam ito ng Diyos. At nais ng Diyos na samahan ka. Sige, sa oras na ito, patuloy nating sabihin sa Diyos, ano man yung bagay na nararamdaman natin. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nakakaunawa. Ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin. Sige po, patuloy po nating sambitin ang mga ito sa Diyos. At i-claim mo na ang Diyos ay patuloy ka ng tinulungan. Ang Diyos ay patuloy ka ng tinugon. Binigyan ka niya ng kapanatagan at kapayapaan. At patuloy ka na magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat sa kapayapaang binibigay mo sa amin. Sa katugunan ng kaaliwan, sa pag-asa, sa pagmamalasakit mo po sa amin. Tinataas ko po sa inyo itong aming mga kapatid na dumaranas ngayon ng mga pagsubok at kabigatan sa kanilang buhay. Kayo nga po ang patuloy ng bigay sa kanila ng kalakasan, ng kapayapaan, at ng kakayanan upang mapagtagumpayan ang mga nararanasan nila. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Patuloy po natin ibalik ang papuri sa Diyos na may lalang at sa Diyos po na gumawa ng kapayapaan sa ating mga buhay. Call the name of Jesus. Palawak po natin mga kamay. Come on. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Oh, he goes by the name of Jehovah, Jehovah. Oh, call the name. Come on. Call the name. Call the name. Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. On the praise list, His foes will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tires. His eyes are like fire. He's no other God like Jehovah, Jehovah. Oh, call the name. Come on, call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise. belongs to Him. Call the name. Call the name, Call the name. call the name, Jehovah. And all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi fights your battles. Jehovah Nissi fights your battles. Jehovah Nissi fights your battles.
Jehovah Nissi fights your battle. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi fights your battle. Jehovah Jireh meets your need. Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi fights your battle. Jehovah Jireh meets your need. Oh, Jehovah Rapha heal your body. Jehovah Shalom be your peace. Call the name, call the name, Call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise. Let the people sing. Call the, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. And all